Actually, day off ko dapat ngayon. Yes po. February 20. Pero hindi ako pumayag. Linggo, nag-message sa akin si babae. So, hindi ko pinansin. Sin lang. Tapos, pag uwi ko ng bahay, nakita ko yung kalendaryo, may bilog-bilog pa rin. So, tinanong ko si sir, anong ibig sabihin yan? Kasi nakalagay dyan, 17, duty ko, 18, 19, 20. Day off ko. So, parang isuswitch yung araw ng 17 sa 20. Which is, yan ang ayoko talaga. Pag nasanay kasi ang amo natin na pinag-switch yung araw, pinapapalit, statutory kukunin. So, ayoko silang masanay na ganun. Sabi ko, kung gusto nyo akong mag-OT ng araw na yan, bayaran nyo ako. Pero wag nyong i-switch kasi sinong kasama ko dyan sa 20, mag-isa lang ako sa Hong Kong. Sabi ko ganun. Ayokong feel alone. Tapos sabi niya, matulog ko sa bahay. So, ayoko pa din kasi nga ayoko silang masanay na pinagpapalit yung araw. Bayaran niyo ako. Tapos, mahirap kasi doon sa bahay namin, yung lalaki at babae, split decision sila eh. May decision yung babae na minsan hindi pumapalo doon sa lalaki, tapos yung lalaki naman. So, yung sitwasyon ko dito, lagi akong naninimbang. Tapos dumating doon sa point na sabi ni babae, oh sige, day off mo na 17, 18, 19. Tapos biglang binawi na naman, oh, sama mo na kami ng 17 kasi pupunta sa mga kaibigan. Sana dinala ko sumama kasi napagod lang ako, tapos nga. So, yung 18 na may bilog na yan, dapat day off ko. Ito naman si lalaki, nakiusap. OT ako kasi nga daw, sasamahan ko sila magpunta ng temple. Kinabukasan, nagbago naman yung plano. Sila na lang daw. So, ako na lang mag-isa na naman sa bahay. Ginawa akong gwardya. Sige, okay lang. Tapos itong 19, na dapat ay magta-China kami, na-reschedule. Kaya nag-day off ako. Tapos today, 20. So, hindi nga tayo nag-day off kasi ayoko nga pagpalitin yung araw ko. Tapos bukas, 21, magta-China tayo. Kung kailan ang balik ko, hindi ko pa